Magandang araw! Ako si Alexandra Nicole Sumera, isang fisheries student mula Isabel State University at Tiague Campus. Ngayong araw ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa mga biological aspect ng isda na nakakaapekto sa pagdami ng populasyon nito sa isang lokasyon. Ang pananaliksik na ating tatalakayin ay may pamagat na Assessment of some biological aspects of yellowfin tuna in Dilasag Bay, Dilasag, Aurora, Philippines. Sa pag-aaral na ito, mayroong 283 yellowfin tuna na may kabuuang timbang na 12,231.53 kilograms ang nahuli at siyang pinagkuhaan ng mga datos upang matukoy ang kasalukuyang kalagayan ng mga stock sa Dilasag Bay, Aurora. Ang Dilasag Bay ay matatagpuan sa bayan ng Dilasag, Aurora Province, Region 3, at ang Dilasag Bay ay isa rin sa pinakamayamang lugar ng pangisdaan na nagbibigay ng malalaking iporsyento ng kita para sa lokal na industriya ng pangingisda. Mayroong iba't ibang isda na karaniwang matatagpuan o nahuhuli sa Dilasag Bay, kabilang narito ang blue marlin, yellowfin tuna at tanige. Ang yellowfin tuna ay isang mahalagang pangkomersyal na isda sa buong Pilipinas at ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing producer ng tuna taon-taon. Ang dalawang uri ng tuna na may pinakamataas na rate ng catch ay ang skipjack tuna o kilala sa tawag na bariles at yellowfin tuna naman kilala sa tawag na tambakol. Ang biological na aspect ng yellowfin tuna ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang narito ang temperatura ng tubig, kasalukuyang kondisyon ng paligid, edad at growth patterns. Sa pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula Central Luzon State University, isa sa kanilang naging paraan upang matukoy ang kasalukuyang estado ng mga yellowfin tuna sa Dilasag Bay, Aurora ay ang paggamit ng length and weight relationship at condition factor. Ang pananaliksik ukol sa mga biological na aspeto na nakakaapekto sa populasyon ng yellowfin tuna sa Dilasag Bay, Aurora ay isinagawa mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre taong 2019. Katulong ang 10 mangingisda na gumagamit ng hook and line sa panguhuli ng mga yellowfin tuna sa lugar na ito. Ayon sa mga nakalap na datos, mula 120 hanggang 145 cm ang haba o laki ng yellowfin tuna na nahuhuli. Kung titignan naman ang land frequency distribution, madalas sa sizes ng mga nahuhuling yellowfin tuna ay mula 125 hanggang 130 cm. Samantala, ang bigat o timbang naman ng mga nahuhuling yellowfin tuna ay umaabot mula 38 hanggang 50 kilograms. Makikita sa weight frequency distribution ng mga karaniwang timbang o bigat ng mga yellowfin tuna na nahuhuli sa Dilasag Bay, Aurora ay mula 42 hanggang 44 kilograms. Ang laki at timbang ng mga nahuling yellowfin tuna ay pinag-aralan upang matukoy ang kasalukuyang estado ng populasyon nito sa Dilasag Bay, Aurora. Ang pag-unawa sa length and weight relationship ng isang uri ng isda ay mahalaga para sa pamamahala ng pangisdaan sa isang lokasyon. Nakakatulong ito sa pagtatansya ng mga growth pattern at mga salik ng kondisyon ng yellowfin tuna na nagpapaalam ng mga kasanayan sa pangingisda at strategies sa konserbasyon. Sa pag-aaral na isinagawa, lumalabas na ang paglaki ng mga yellowfin tuna sa Dilasag Bay, Aurora ay nagsasaad ng negative allometric growth pattern. Sa madaling salita, ang mga yellowfin tuna na kasalukuyang nahuhuli sa bayan na ito ay may mabilis na paglaki, ngunit ang timbang nito ay mababa. Isa rin ang condition factor sa mga datos na kinalap upang matukoy ang kondisyon ng mga yellowfin tuna sa Dilasag Bay, Aurora. Sa pag-aaral, ang buong kalkulasyon ng condition factor sa buong 3 buwang pananaliksik ay 1.88. Ito ay nagreresulta ng pagkakaiba-iba dahil sa pamamagitan ng fatness, dami ng pagkain at gonad maturation. Ang condition factor ng isda ay sumasalamin sa pisikal at biological na pangyayari at pagbabago sa pamamagitan ng interaksyon ng mga kondisyon ng pagkain, mga parasites at iba pang mga kadahilanan. Ang pananaliksik na isinagawa ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga biological aspect ng yellowfin tuna sa Dilasag Bay, Aurora. Maaring magbigay alam sa pamamahala ng pangingisda ang nangyayari sa lugar
na makakatulong upang makapagpatupad ng mga patakaran ng pagpapanatili ng populasyon nito. Itinatampok ng mga natuklasan ang kalagayan ng mga biological aspect ng isang populasyon ng isda upang mapanatili at maprotektahan ang mga yellowfin tuna sa lugar. Ang length and weight relationship at condition factor ay ilan lamang sa mga paraan na ginagamit ng mga lokal na otoridad upang matukoy ang kalagayan ng mga isda sa isang area. Ang pagsubaybay sa mga stock ng isda ay nakakatulong na matukoy kung kailan nagaganap ang labis ng pangingisda at siyang nagpapahintulot sa mga tagapamahala na gumawa ng napapanahong aksyon upang mabawasan ang presyon ng pangingisda at pahintulutan ng stock na bumawi. Sa pag-aaral na isinagawa ni na Mr. Alvin Reyes, Lawrence Fajardo at Daryl Saludo, natutukoy natin ang mga biological aspect na nakakaapekto sa populasyon ng mga yellowfin tuna sa Dilasag Bay, Aurora. Ang mga resulta sa pananaliksik ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mga populasyon ng yellowfin tuna hindi lamang sa Dilasag Bay, Aurora, kundi pati na rin sa mga lugar kung saan sagana ang mga species na ito.